kaganapan sa wakiyan, balita, hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa alas 6:25 ng gabi. Galing pa ako laro ko. May konting practice na ako. Kagapan, ngayong Siyempre, time sa labas naman tayo ng Metro Manila sa September 16, Sabado, alas 9:30 ng umaga. Inaanyayahan ng ating mga kaagapay So, matutulog. sa Green Hills Christian Fellowship So, matutulog na po ako. Floor Robinson's Mall, Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Isang exciting na balita din po sa mga nice BBC family. Nice po bang maging BBC staff, talent, volunteer, or intern? Dalhin ang iyong resume at alamin ang iba't ibang opportunities kung paano ka makakatulong sa ating misyon na ibahagi si Cristo sa pamamagitan ng radyo at iba pang media. Kung kayo naman ay mga puno ng sito para sa Radyo Coinbank, ay dalhin nyo na ito at muling kumuha ng bago. Mayroon din kaming mga portable missionary o PM radio sa araw na iyon para sa mga nagnanais mag-avail nito. Kaya mag-register na online. Bisitahin ang FEBC Radio Facebook page para sa link o pwede rin mag-text sa 0927-778-6909 para magparehistro. FEBC Friends Fellowship ngayong September 16 sa Green Hills Christian Fellowship, Santa Rosa, Laguna. Tara na! Tulong na! Kita-kit! Hi, bakit naman ganon? Oo anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba? Wala po, mami. Nagugutom ka na ba? Hindi po, busog po ako. Anong iniisip mo? Naiinip po kasi ako, mami. Saan ka naiinip? Namali ako, guys. Nag-pray ako sa Lord. Pero try pa natin, guys. Nag-pray po ako, 6 years old ako. Bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Wait. Isip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan po, as po inuubos ang baon ko. Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot ay yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait. Bakit iba-iba po? Depende yan sa kalooban ni God sa gusto niyang mangyari sa tamang panahon. Kung ready na ba ang heart ng tao? Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat. Hindi po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no? O kaya wait? Simple, depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao. Hindi ko po alam yun. Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpilan ng radyo? Ito ay sa kadahilanang ito ang tahanan ng halos 1 bilyong katao noong huling bahagi lamang ng dekada 40. Ngunit iba ang plano ng Diyos. Hindi pinahintulutan ang mga FEBC founders na magtayo ng himpilan doon. Sa halip, dito sa Pilipinas, nakapagtayo ng radio station. Oh my God. Yun na siya. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maubos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin sa bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon. Lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi. Upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal
mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari. At Panginoon ng iyong buhay. At mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapangan sa pakikipaglig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapis na pinamagatang Are You Still Chasing the Wind? Sa batang-bata pa lang, wrong values na agad ang naipapasok natin sa ating mga anak. Pakikipagwapit lalo sa mga pinsan, sa mga kapatid. Sabi nga ng isang advertisement sa ibang bansa, we are only number 2, but we're trying hard. Or trying harder. Alam niyo po, isang lesson I have learned in life, siguro 95% true, do not be the number 1. Just be the number 2. It's alright. Hindi sa mga asawa ang pinag-uusapan. Okay? Sa mga kompetisyon. Sa mga, okay ng number 2. Ang hirap ng number 1 eh. Ang hirap mag-maintain. Nakapagod. Pag lagi kayong number 1, lagi kayong stress. Tama na yung number 2, number 3. Huwag naman number 74 out of 75.